Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kwento ng pagpapalayas sa masamang espiritu ay kinakapalooban ng maraming inconsistencies. Ibig sabihin, mga kabalintunaan. At ano po iyon? Una, ang masamang espiritu na sumapi o umalipin doon sa tao ay nagpahayag ng isang dakilang katotohanan. Anong kanyang sabi? Kilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos. Inconsistent. Abay mantakin ninyo, kahit pala ang demonyo, kayang magpahayag kung sino ang Diyos. Inconsistent sapagkat hindi ito isang panlalait, kundi pagpapahayag ng pananampalataya. Pagpapahayag ng pagkilala na kahit ang masamang espiritu, nakikilala si Jesus. Pangalawa, sa kabila ng makatotohanang pagpapahayag ng masamang espiritu tungkol kay Jesus, anong ginawa ni Jesus? Pinatigil ang masamang espiritu sa kanyang ipinapahayag. Pinatahimik. Inconsistent. Bakit? Kung ating titignan, hindi naman mali yung sinasabi ng masamang espiritu, pero pinatigil ni Jesus, pinatahimik. Sapagkat ayon po sa mga Bible scholars, ito ang dahilan kung bakit pinatahimik ni Jesus ay sapagkat iniingatan ni Jesus na makilala siya bilang tagapagpaalis lamang ng masamang espiritu. Iniingatan ni Jesus at ibig niyang itama na hindi naman ito ang tanging misyon kung bakit siya isinugo sa mundo. Sapagkat ang tanging misyon ni Jesus, hindi lamang magpalaya sa masamang espiritu, kundi ang tanging misyon ni Jesus, pagbabalik loob at pagbabago. Na kung ating titignan, ito rin ang siyang ibinibigay sa atin. Alam nyo, yung simbahan, hindi po siya isang foundation na nagpapaaral lamang. Ang simbahan, hindi lamang po isang institusyon na nagbibigay ng ayuda o dole-out. Ang simbahan, isang lugar, pamayanan, na kung saan hindi lamang tayo tutulungan, kundi tayo rin ay paaalahlahanan. And this is the real mission of the church, to challenge people to conversion, to convert many sinners. Kaya nga po kung ating titignan, mga minamahal ko mga kapatid, ito ang siyang dahilan kung bakit ang simbahan nagsasalita kapag kinakailangan. Ang simbahan nagpapaalala kapag maraming tao na ang siyang nakakalimot. Nakalulungkot sapagkat maraming pagkakataon, sasabihin ng mga tao, separation of church and state. Pangatlong inconsistency, no? Nakinig ang mga tao kay Jesus, bakit? Hindi naman dahil siya ay Diyos. Nakinig ang mga tao kay Jesus sa sinagoga sapagkat ayon sa kanila, nagpahayag siya ng parang may kapangyarihan. Hindi katulad ng mga eskriba. Anong ibig sabihin? Sigurado, marami ng tao ang nakakabalita tungkol sa mga kayang gawin ni Jesus. Natitiyak ko, marami na rin mga balita ang umiikot upang makilala si Jesus. Pero bakit po sila namangha? Na tila baga parang taglay ang sangkapangyarihan, sapagkat hindi lamang ipinapahayag ni Jesus ang mga magagandang bagay na ibig mapakinggan ng mga tao, kundi ito rin ay kanyang isinasabuhay. Ang tawag po dito, credibility. Alam niyo, sa panahon ng social media, madali naman talagang mag-post at sabihin, feeling happy. Madali naman talagang sabihin, mahal ko ang aking pamilya. Yan. Madali naman talagang magsabing, mahal ko kayong lahat. Pero kung ating titignan, ito bang mga pinopost sa Facebook, sa katotohanan, yun pa rin ba ang siyang ipinapahayag? Kaya alam niyo, huwag kayo masyado maniniwala dun sa mga post lamang nang walang ebidensya ng pagpapahayag sa pamamagitan ng halimbawa at pamumuhay. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, ito rin po yung ibinibigay sa ating paalala. To become consistent with our lives. To become true to our proclamation. Na kahit pala ang demonyo, kilala ang Panginoon.
Pero saan po nagkakatalo? Kilala marahil ng demonyo si Jesus, pero hindi naman sinisunod. Kilala ng demonyo kung ano ang kayang gawin ni Jesus, pero matigas pa rin ang kanyang puso at kalooban. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, marahil hindi tayo inaalihan ng demonyo, pero ano po ba yung mga inconsistencies na siyang namamayani o naghahari sa ating buhay? Kaya sa misang ito, yun po yung biyayang hingin po natin. Nakagaya ng pagpapagaling sa Ebanghelyo, sana'y mapagaling din tayo ni Jesus. Mapalayas sa anumang masamang espiritong umaalipin sa atin. Nang sa gayon, maranasan natin ang kapangyarihan hindi lamang ng kanyang pagpapahayag, kundi ang kapangyarihan ng kanyang mabuting halimbawa. Amen.